Isang binatilyo po na ipit ang kamay sa makina sa isang panaderya sa Antipolo City. At nakunan po ni Youth Cooper Maan Purple Elizondo ang pagligtas sa biktima at narito ang kanyang kwento. Isang 15 taong ang aksidenteng naipit ang kanyang kamay habang naglilinis ng dough roller machine sa kanyang pinapasukang bakery bandang alas 11:45 ng umaga nang tumawag ng tulong sa Antipolo Rescue ang pamilya ng naturang bata. Tumagal ng mahigit 15 minuto ang pagtanggal sa kanyang kamay sa pagkakaipit sa kadahilan ng purong solid at makapal na bakal ang umipit sa kanya na naging sanhi ng pagkamaga ng kanyang kamay. Siya po ay madali ang itinakbo ng Antipolo Rescue sa Antipolo Community Hospital. Ako po si Maan Purple Elizondo, saksi ako. At kayo rin pwedeng maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala, nasa Pilipinas na po si Queen Sofia ng Espanya para sa kanyang 4 na araw na pagbisita. Pakanyang kamustahin ang mga proyekto sa Pilipinas na pinondohan ng Spain. Saksi si Katrina Son. Mga bulaklak ang isinalubong kay Reyna Sofia ng Espanya sa kanyang pagdating sa Pilipinas pasado alas 5 ng hapon kanina. Kasama ng Reyna ang matataas na opisyal ng Spanish Ministry of Foreign Affairs, kabilang ang Vice Minister nilang si Jesus Gracia Aldaz. Gayon din ang Chief of Secretariat of the Royal Household of Her Majesty General Jose Cabrera Garcia. Kabilang naman sa mga sumalubong sa delegasyon sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Social Welfare Secretary Dinky Soliman. Gayon din ang Spanish Ambassador to the Philippines Jorge Domecq. Mula sa airport ay dumiretso si Queen Sofia at ang kanyang delegasyon sa bahay ng Spanish Ambassador para sa isang private dinner. Kabilang sa mga pakay ng 4 na araw na pagbisita rito ni Queen Sofia ay kumustahin ang mga proyekto sa Pilipinas na pinondohan ng aid agency ng Espanya. Bukas ay bibisitahin rin niya ang Eskwela Taller sa Intramuros at ang National Library. Bago makapagkita kay Pangulong Noynoy Aquino sa isang salo-salo sa palasyo ng Malacanang kinagabihan. Dadalaw rin ang Reyna ng Espanya sa Albay at Zamboanga City. Ito na ang ika-5 niyang pagbisita sa Pilipinas. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. At sa Showbiz Saksi, balak maghain ng Hollywood actor na si Tom Cruise ng kontrareklamo sa pag-file ng divorce ni Katie Holmes. At Grammy Award-winning singer na si Adele, buntis na. Narito ang report. Kasunod ng paghahain ng divorce laban kay Tom Cruise, gusto rin daw matiyak ni Katie Holmes na makuha ang solong kustodiya sa kanilang anak na si Suri. Bali-balitang ito ang dahilan kung bakit inihain ang divorce sa New York, estado kung saan madalang daw ang pagbibigay ng joint custody sa mga magulang na hindi magkasundo. Ayon pa sa ilang close kay Katie, ayaw raw ng aktres na lumaki ang anak bilang miyembro ng Church of Scientology, kung saan miyembro si Tom mula taong 1990. Pero tiyak daw na ilalaban ni Tom ang joint custody sa anak. Posibleng mag-file din daw ng divorce si Tom sa California dahil doon naman daw talaga sila naninirahan. Finally, Adele could have it all. Bukod sa mga parangal na kanyang nakuha sa nakalipas na taon, happy ang love life ng British songstress at soon-to-be mommy na rin. Mismong siya ang masayang nagbalita sa kanyang website na magkakaanak na sila ng nobyong si Simon Konecki. Kilala si Adele sa kanyang mga malulungkot na awitin gaya ng Someone Like You at Chasing Pavements. Bumuhos naman sa Twitter ang pagbati ng ilang celebrity kay Adele, kabilang na ang TV host na si Ellen DeGeneres. Pasok ang ilang kapuso stars sa 100 Most Beautiful Stars ng Yes Magazine ngayong 2012. Kasama ang real-life sweethearts na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera bilang mga A-lister. Sa primetime category, napili sina Bianca King, Heart Evangelista, Chris Bernal, Carla Abellana, Sid Lucero at Lovie Poe. Sina Julia Clarete, Jeneline Mercado at LJ Reyes pasok sa Sexy Mommies category. Pasok din ang ilang kapuso artists sa Breakthrough, Newbie, Solid Support, Sultry, Dreamboat at Most Beautiful Hosts categories. Ayon sa Yes Magazine, bagamat subjective ang kanilang pagpili, wala raw ibang nag-impluwensya sa kanila sa kung sino-sino ang mga artistang dapat makapasok sa list of 100 Most Beautiful Stars. Para sa Saksi, Trisha Zafra, nag-uulat.
Kahanga-hanga ang ilang may kapansanan sa pantinig na kaya makipagsabayan sa pagsayaw kahit po hindi nila naririnig yung saliw ng musika. Paano kaya nila ito nagagawa? Alamin natin sa report na ito. Para sa isang mananayaw, kaibigan itong may tuturing ang saliw ng musika. Pero paano kung ang mundong kinagisnan mo, tahimik, walang imik? Paano kung ang musikang dapat sabayan, hindi mo naririnig? Taong 2001 nang simula ni Teacher Myra ang pagtuturo ng sayaw sa mga kapwa may kapansanan sa pandinig. Dahil walang musikang nauulinigan, kailangang saulado ng mananayaw ang bawat hakbang ng sayaw, gayon din ang haba ng linya ng kanta. Kami, na-advocate namin yung performing arts para sa kanila. Pinapakita namin yung kakayanan nila, especially sa hearing community, para maging aware sila na may mga deaf na kayang sumayaw at ipakita ang kanilang galing. Nakikiramdam din daw sila sa vibration sa sahig na kahoy para matimingan ng sayaw at gumagamit ng sign language para magkaunawaan. Very sensitive kami sa floor. May vibration yan. Nararamdaman namin yan para mag-guide kami. Minsan, naghahawakan kami. Tap on the shoulder, through vibration, through sensitivity. Ang bawat galaw at ekspresyon sa mukha naman, nagsisilbi ring cue sa mga kasamahan para makasunod sa steps ng sayaw. Magkakaugnay rin ang dance step ng bawat dancer. Ang simpleng tapik sa balikat o lundag ang nagsisilbi ring senyales para mag-iba ang dancer ng step. As partner, ang ginagawa namin, nagpapakiramdaman kami sa paningin. Yung steps, kabisado namin. Kung ilan ang bilang, through facial expression, nagkakaroon kami ng koneksyon sa bawat isa. I try to be creative as possible. Iniisip ko yung paghihirap, yung struggles. I free myself from those emotions para yung reaction ko mapantay ko sa partner ko. Kaya tulad ng ordinaryong sayaw, ang indak na mga may problema sa pandinig, makulay rin at puno ng buhay. Kailangan maipakita namin ang kakayanan namin, especially sa community. Yung mga tao, most of the time kasi, they feel na boring kami. Ang ginagawa namin, pinapakita namin yung unique na kakayanan namin, na di kami mangmang, na di kami mahina. Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Salamat. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.